Installing the solar power system. It's best to have a solar contractor who employs a licensed electrical engineer or a licensed master electrician who will install the solar system. Before choosing a contractor, ask yourself the following questions. Has the company installed grid-connected PV systems? If not, has it installed off-grid or standalone PV systems? Experience in installing a grid-connected system is valuable because some elements of the installation, particularly interconnection with the local utility, like Meralco, is unique to these systems. However, a competent company with an off-grid PV experience should not be eliminated just because it has not yet installed grid-connected PV systems. Experience with off-grid systems is valuable too, because grid-independent systems are more technically complex than grid-tied systems. Installing the solar power system. How many years of experience does a company have in installed PV systems? A contractor who has been in the business for a long time understands how to work with customers and to compete effectively with other firms. Additionally, this contractor installer will probably be aware of the latest provisions of the Philippine Electrical Code, PEC, and the permit requirements of the National Building Code, NBC, regarding the installation of electrical systems, including those for solar or other renewable energy supply system. Before any or all electrical works are done, including electrical additions, modifications, or renovations, the contractor must first obtain an electrical permit from the office of the building official. Installing the solar power system. Is the company properly licensed or certified? Only a qualified and licensed contractor should install PV systems. This means that either the installer or subcontractor has a PRC professional electrical license or a PCAB license. You may check on the website of the PRC whether a person has a valid electrical engineer's or master electrician's license, or check with PCAB if the contractor is licensed. In addition to being properly licensed, installers must demonstrate that they have special knowledge and appropriate skills in installing PV systems. These can be validated by a certification from the solar industry players or trade associations like the CREX program of the MEPF Organization of the Philippines. Installing the solar power system. Adequately secured mounting. It should be emphasized that when solar systems are to be installed in locations which are usually within the initial path of super typhoons, the structural support and mountings must be certified to be adequate for 350 kph winds, as in Super Typhoon Yolanda in November 2013. These locations include those areas from the southern part of the Pacific Ocean to the eastern seaboard of the country, including Samar, Leyte, Biliran, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Catanduanes, Surigao del Norte, Davao Oriental, and other adjoining provinces. The wind load calculations must be made to determine the actual size of concrete foundations for PV arrays, as well as the appropriate size of mounting bolts and nuts. A certification from a licensed civil or structural engineer may be acquired to ensure safety before the project begins. So samples of solar rooftop layouts. Okay, so ito, assuming na you have a certain roof like this one, no? So, kunyari, may bubungan kang ganito, gaano karami pwede mong ilagay. May option ka na may space ka ganyan, pagitan ng mga panels para madaanan mo, pwede mo rin pagdikitin, no? Kasi pwede naman tungtungan yung mga panels na yan. But anyway, nilagyan ko space para lang
So, 36 na 250 watts nilagay ko. So, sa laki na yung bubong mo na yan, magkakaroon ka na 9 kilowatts na output. So, malaki na. Kasi kung ganyan kalaki ang bahay mo, ganito, 8 meters by 15 meters ang bubong mo, wow, ano yan, maabot ng 9 kilowatts. Kung ang load mo lang naman, nasa mga 5, 6, 7, di ba? Lampas-lampas na yung power generation mo. At kung grid tie ka, okay na okay. Ngayon, kung off-grid ka, ayan, maglalagay ka ng battery mo, no? Yan. Ito pa, isang naging kliyente ko, binigyan ko siya ng layout ng panels na umabot ng 99 piraso na 250 watts ang nilagay. Umabot siya ng mga 24.75 kilowatts ang capacity. Siyempre, gusto nating i-maximize para sayang kasi kung di mo i-maximize. Diba? Kung may pera rin lang naman yung may-ari, sagad na niya para lalo ito kasi mataas na 4-story building itong project na ito 4-story building siya. So sinadyasan ko na isagad na niya kasi unang-una may elevator siya, may air conditioning. So isagad mo na kako para mapalit mo ng gusto yung babayaran mong kuryente. Yan. So yan pinag-usapan natin kung paano natin ma-optimize, di ba? At ito, merong isang kliyente, makitid yung apartment niya, pahabang ganyan. Pahaba, no? At dito, ito parang ventilation to labasan ng pahanginan. Ito, meron din siya sa palikod. So, ginawa namin, dun sa layout niya, ganyan, no? Parang 22 panels yung kanya tingnan natin kung tama. Ayan, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ayan. So, ayan. Ganyan yung arrangement niya. Kasi hindi naman pwedeng takpan yung ventilation. Ito, butas na ito, ventilation. Okay. Pero, kung tutuusin mo, pwede pa magdagdag dito ng siguro tig-2, no? Dalawa rito. Dalawa. Dito dito isa lang para hindi matakpan tong ventilation. Pero ito, parang trellis tong area nito. So, pwede rin dagdagan dito. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 7. So, 22 panels plus 7, abutin ng mga hanggang 29 panels. Okay? So, ganyan. Ganyan ang paraan para ma-maximize mo ang rooftop mo. Okay. Ito, isang kliyente, binigyan ko siya ng 4 na opsyon, no? Kasi ito yung bubungan niya. So, puro yero ang lalagyan. May space lang dito. Yan. Lumalabas lang 8,140 watts pag gamitin ko 370 watts panel. Okay. Pagka naman meron siyang dito, parang slab ng mga utilities, pag nilagyan ko doon ng solar, aabutin ng 11,100 watts. 'Di ba? Kasi siyempre, mas marami yung harvester mo, 'di ba? Ngayon, may scheme 3 ako. Sabi ko sa kanya, gusto mo maglagay tayong patungan diyan, diretsuhin natin patungan. Yan, within the bounds of the building roof. Ayan, umabot siya ng 13,800 watts. Ngayon, meron pang scheme 4. Yung scheme 4, ito naman, isasagad dito, isasagad din dito, no? Pag ganyan. Pag sinagad-sagad niyan, umabot ng 19,980 watts. So ito yung sinasabi ko na ano bang pangangailangan ni kliyente? Gusto ba niyang i-maximize? Yung sinasabi ko na basta kung may pera si kliyente, pwede niyang i-maximize kasi usapan dito pag naglagay ka, mababawi mo naman 'di ba? It's a matter of time, mababawi mo yan. Lalo na ngayon, mahal ang kuryente, baka wala pang 1 taon, sa kalating taon, bawi mo na yung ilalagay mo. Okay? Basta residential, sigurado ko mabilis mabawi. Okay? Yan, so nakita nyo, may pamaparaan para ma-maximize mo. From maliit lang, kulang ang pera niya, pero kung mas may pera siya, yan. Kung mas malaki pa, yan. Pero kung gusto mo isagad, sagad-sagad, yan. Pero siyempre, sabi ko dun sa architect,
aba, titignan mo, baka naman masyado importante sa iyo yung ganda ng building na napapangitan ka sa panel, solar panel, eh, itago natin. Ganun. Pero kung pareho tayong isip na gusto natin ma-maximize kasi yung energy na yan, pera yan eh, di ba? Yung aesthetics, hindi naman makuha sa pera yun. Pero yung solar, sigurado ko, masusupplyan niya yung pangangailangan ng gusali mo. Okay. So, ayan, may mga pamamaraan tayong mag-mounting. Ito, mga galvanized angle bars, fabricated, galvanisado, so hindi siya kalawangin. At ang mga bolts, stainless bolts, para, yan, meron din ito. Good for 8 panels, itong layout. 4 na ito nakakabit, 4 pa rito, pero pwede pang dagdagan ng dito. 2 siguro, baka di ko lang maalala yung space dito eh, parang pwede pang tig-2 dito yata eh, kaya 8 plus 4 pwedeng 12. Kung ito'y 300 watts, 3,600. So pwede, at kung gusto mo pang paabutin doon, pag ganun doon, dito, pwede rin. Pero siyempre kadalasan dyan yung budget na may-ari. Okay. Yan, itong owner nito, limitado rin yung bubong niya, pero gustong-gusto niyang makatanggap. Kasi lumalabas, itong part na ito ng bubong niya, nakaharap ng south. Ito. Kaya saktong-sakto itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang gusto pa nga niya magpadagdag dito ng isa pa eh. So, space na ito, tamang-tama pa to maximize. Sabi ko sa kanya, pwede ka rin magdagdag pa rito pag ganun naman. No? Yan, so 1 and 2. So itong 6 niya pwedeng maging 8. 'Di ba? Wala siyempre nung na-construct siguro yung bahay niya, wala naman siyang kaalam-alam na parang karamihan. Di natin alam. Katulad ko rin. Yung bubungan ko, naka-2 agos na ganyan, matarik. Kaya napilitan ako mag-modify no mag-mounting ako ng mga panels. Okay. Ayan, itong sinasabi ko kanina na apartment na mahaba, pero opisina siya, no? So, kaya umabot ng 22 panels yung kinabit namin doon. Sakto-sakto lang, ayan, parapet wall niya sa firewall niya, parapet wall sa firewall. Pero ang haring araw, hindi ako nagkakamali, galing dito, pag ganun siya, tapos doon ng north, doon sa bandaron, at ang south ito. Ang slant niya, konti lang, siguro nasa mga, hindi ako nagkakamali, nasa 7-8 degrees lang tong slant niya, pero wala akong magawa, hindi ko na masyadong inangat, no? Para hindi na masyadong maging malaking gastusin niya sa mounting. Ayan. So, pwede rin ganyan, gawin mo dikit-dikit, di ba? O kaya ganyan, di ba? Yan. At ayan, dikit-dikit din to. Kita mo yung mga kapitbahay na matataas na gusali, malayo siya, kaya okay lang, di ba? Ito, nung mabuo na yon, kailangan pag naglagay ka nito, kailangan kompleto ka ng bracing, no? Itong mga bracing na ito, magpapatibay. Okay, ito, ang maganda nitong project na ito, kung paano diniskartehan ng structural engineer namin, ng mounting. Yung iba, akala nakapatong lang to. Kaya yung sinasabi ko na yung mahinang kokote, akala niya nakapatong lang. Pakita natin mamaya. Sample of certification by Civil Structural Engineer. So, itong si Engineer Juneda, meron din pa akong isang inaanak sa kasal, si Engineer Elias Ray. At marami pa, no? Tingnan nyo itong ginawa niya. So, yung drawing niya, tinesting niya using STAAD program. Alam niyo naman yung STAAD, di ba? Para sa structural design, no? As per my design analysis of the solar panel structure above, I can certify that this structure is structurally safe based on NSCP, National Structural Code of the Philippines 2015, Volume 1, 7 edition, Section 207, wind loads. Ayan.
So, yan, yung mga in-specify niya ng mga bakal, ng poste, ng bracket, etc. Yan. As a closer look, okay. Yan yung cover page ng kanyang analysis, wind design analysis. Kaya wind load analysis, yan. Yan, kaya kung kailanganin nyo magpa-analyze, sabihin nyo lang, pwede namin kayong tulungan, no? Kilala ko kayo kay Engineer Juneda, no? Sample sa adequate structural mounting. So, ito ngayon yung sinasabi kong paano ginawa niya, no? Eto. Makikita mo, tubular ang ginamit niya at puro detornilyo kasi mahirap mag-welding sa bubong, eh. Okay, so, ayan, makita nyo, stainless ang mga tornilyuhan, mga tito, stainless yan. At, yan, makita nyo kung paano, ha. Pero, paano kaya ang kabit niya sa ilalim? Yan ang sikreto. Mamaya makikita nyo. Yan ang ginawa niya. Doon sa zipper lens, nag-fabricate sila ng U-bolts, parang U-bolts na nakaganon. Okay, tingnan natin. Ayan, mas klaro. Ayan, pag ganun yung U-bolt, nakakabit sa purlin. Okay? So, at dalawa, isa, dalawa. Bawat mounting sa ibabaw. Kasi pagka yung yero lang, ito lang yung tech screw, eh, no? Mga tech screw lang siya, eh. Ito, talagang naka U-bolt. Oh. Ayan, another closer look of the U-bolt. Okay. Yan, at mahalaga itong ang tawag ni mga ito, diagonal bracing ito, diagonal member. Ito naman, pwede natin tawagin sagraj. Yung sagraj, yung mga rebar na merong higpit na gano'n. Pero ito, nakatornilyo tong angular bars na ito. So, the same function, para kung sakali man na lumindol o humangin, pipigilan niya na magsayaw na ganyan. Ayun. At tulad ng sinabi ko, ang taas ng strength nito dahil maabot siya ng 22,000 PSI, pounds per square inch. Okay? Yan. A closer look of how it is being mounted. Yan yung mga tornilyuhan, no? Paano mo naman malilipad yan? Paano? Sige nga. Kala mo parang papel? Okay. Yan, yung mga tornilyuhan yan. Yan, tinutornilyuhan nila para matibay ang kabit. Okay. Samples of wrong solar installations. Pakita natin yung mga hindi maka-harvest ng optimum na mga pagkakabit ng solar. Ito nakakabit dyan sa bandang Quezon City. Pinicturan ko kasi napuna ko na itong solar panel, nakaharap sila ng norte. Dito ang south, sa kanan ng south, pero yung panel nakaharap ng norte. Yung slope niya nakaharap norte. Kaya palpak. Okay, wrong orientation of panels. Yan. Nako, ang kumontrata nito malaking kumpanya, hindi ko na lang babanggitin ng pangalan. Kaya yan ang sinasabi ko na maraming di marunong. Maraming di marunong. Sus Mariosep. Installed solar panels. Ito nagkamali rin ako nung bago pa lang ako magsusolar kasi ito yung bubungan ko, pinatong ko lang na ganyan. Yung pala yung bubungan ko sobrang tumba. Pagka sobrang tumba, mahigit sa 12 degrees, parang itong akin nasa mga mahigit 20 degrees yata itong angle nito, kaya talo ako ng harvest, no? Ang tamang mounting dapat ganyan lang. Okay, kaya minodify ko na yan. Siyempre natuto na ako. Yan. Yung bago-bago rin ako, atat na akong humarvest, pinatong ko lang yung panel kong ganyan, pero makita mo may shadow itong poste ko ng poste ng radyo yata to. Pero natanggal ko na yan. Ito dito, makita mo, merong parapet walls dito, may shadow rin dito. Ayan, so ibig sabihin, merong panahon ng araw na mababang harvest kasi yung may shadow, ka-cancel out niya yung production ng mga naarawan na cell. Yan ang problema ng ganyan. Kaya dito,
may shadow rito, may shadow rito. Bawas ng ano, mga ito siguro oras ng mga alas 4 ito, alas 4:30 siguro, alas 4. Sayang yung energy mula alas 4 hanggang mga alas 5, alas 6. O, dapat ito, i-adjust mo rito para mas maraming harvest. Okay? Ito, anak ko. Yung project na ito, pinadala lang sa akin ng isang ating kaibigan eh. Pinakita na, sir, ang ginawa nitong contractor nito, sabi niya, ginawa niyang itong panel nito nakaharap daw ng east, ng west. Ito namang isa nakaharap ng kabila naman. Sabi ko, wala yan. Talo sa harvest yan. Isa pang harvest ng umaga, isa pang harvest ng hapon. Palpak ito, palpak. Ayan, no. Kasi nakikita niya yung mga pictures sa Amerika, sa Western Hemisphere, masyadong tumba. Doon sa Amerika, nakaganon masyado. So, ginagaya niya. Pero ito, Pilipinas, palpak ang pusa. Ay, nako. Pag hindi talaga inaaral yung tamang pagkakabit, akala nila yung wiring lang. Sus Mariosep. Ayan, tignan nyo na lang ang ginawang tumba. Ang patatakbuhin nila water pump para magkarga rito, magkarga dyan sa ang tubig, parang water district. So, ang dami talagang palpak, hindi inaaral. Kaya tayo nagkakandak ng seminar para matuto ang madla, matuto lahat. Hindi basta patong lang ng patong yan. Okay? Yan, palpak ha. Ito, kita nyo pa ito ha. Ito yung mataas na bubong niya, pero may panel dun sa baba. Yung parteng malayo rito, ito ang silangan. Itong parte dito, sa malapit sa atin, na nanonood, Kanloran, West. Tapos ito, may panel dun sa taas ng second floor. Ito parang third or fourth floor na ito. So, anong ibig kong sabihin? Mga alas 3, alas 4 lang ng hapon, may shadow na ito, natatabunan na itong panel na ito, useless na yan. Alam mo, yung nagkabit ito, tatanga-tanga talaga. Tanga-tanga talaga, hindi marunong. Tapos, isa pang mali nito, na-discover ko na yung mga panel, iba-iba. Makita mo naman, iba itong tatlong ito, iba naman yun, iba rin to. Kaya, pinagkabit-kabit niya, pinaralel niya, di nagkandalit-silitsi yung output. Halos walang harvest. Kung may harvest man siya, konti lang. Yung may-ari, tinatanong ko, magkano natitipid mo? Hindi niya masabi kasi halos wala. Yun ang sinasabi ko na ang daming nagmamarunong, hindi talaga inaaral o hindi kinagamit ang common sense. Okay, ito pa. Tingnan nyo to warehouses to So, ilang bay? Ito, 1 bay, 2nd bay, 3rd bay. Okay, balik rin natin kasi wala tayong elevation view 1 bay, 2 bay, 3 bay, no? Biro mo, parehong nilalagyan niya yung bay, no? Meron dito sa yung nakaganyan, meron dito, meron doon. Tapos kasunod, meron din doon. So, talo yung naka-face na north. Itong facing north na side, talo. Ang humaharvest lang talaga yung facing south. Tapos, makita mo rito, may mga puno. Doon ang east, sa kanan ng east, dito sa kaliwa ang west. So, ibig sabihin, pagdating ng mga alas 4, matatabunan ng ibang panel, lalo na ito, no? Ito, magsisimulang matabunan nitong mga puno. So, anyway, pagka ganitong may mga puno, kailangan putulan mo. Bawasan mo, i-trim mo ibabaw nila para maski alas 5, hindi niya harangan yung panel. Sayang din kasi may kuryente pa sa alas 5 Di ba? May generation ka pa, hanggang 5:30 pa yan Mababa na, pero meron. Hindi zero. Yan. Sample schematic drawings. Yan. Nagbigay ako rito ng paano mga sample. Yan. Katulad nito, minaximize ito. Pwede pang dagdagan ng additional dito. Yan, no? Ito yung location niya.
Yan. At ganito naman yung elevation niya. Ayan yung panel sa ibabaw. Andito yung inverter niya sa second floor. Yung existing panel board niya nasa ground floor. Ito naman yung service entrance niya mula kay Meralco. Pag ganon, yan. Makita mo rito may mga devices siya, surge protection, surge protective device, breaker, ganyan, pati grounding ng mga panels, yan. So, ito section lang to elevation drawing or section. Yan, so at schematic diagram ng mga kinakabit yung mga panel at yung grounding, yung surge protective device, yung inverter na grid tie at yung kokonekta ito inverter, tama, pakonekta sa panel board yan. Yan. Tapos sample computation binibigyan ko kayo ng sample computations para pag size up ng mga down wires mula sa bubong, yung AC wire mag-connect ka sa 220 volts AC at yan, sample natin ng elevation drawing paano magkabit, di ba? Yan. Ito pa another sample. At ito pa another sample computation ng solar DC down wires, battery cables at saka AC wires papunta naman sa existing panel. Yan, tapos elevation drawing, ito yung mga panels at ito yung inverter, ito yung existing panel. Yung entrada galing dito pag ganun. Yan. So, yan, another bigger one showing all the wiring connection. Yan, that's the end of my presentation. Let's see if there are comments from the chat box. By the way, these pictures are showing you that I've been part of the advocacy ever since. No, this was a picture taken about 4 or 5 years ago with the Rotary Club. Nag-sponsor yung district namin Rotary ng mga seminar, solar seminar sa neighborhood. Yan, ako yung lecturer. Sa Pugad Lawin naman, nagkakandak ako ng mga face-to-face lecture dati nung hindi pa pandemic sa mga high school students yung papunta na sa senior high. Yan. At nung araw, mga again 3-4 years ago, nagkakandak din ako dito sa aking tahanan, sa aking roof deck ng solar topic. Ito yung pinakamarami kong attendees, mga 22 yata noon ang mga umattend. So yan. Pero sa MEP Center noon, yan ang pinakamaraming attendance. Umaabot ng 100 doon. Merong, minsan pa nga, punong-puno Umaabot ng 120. Standing room only, yung room 302 ng MEPS. Kaya, instead na dito ko ganapin sa aking roof deck, na medyo malayo sa Quezon City, dun na lang sa MEPS noon. Okay? So, yan ang ating presentation on how to maximize, never to install incorrectly, otherwise your client will be deprived of the full benefits of the solar investment for the next 25 to 30 years. Yun ang point dito. Hindi porke pwede na, hindi matatalo yung client at alam nyo, pag mali ang pagkakabit mo, kasalanan sa Diyos yan. Kasi di ba, sinasabi ko lagi na merong kasama sa yung parable of the talents, sabi nung sa Bible, yung parable of the talents, no? Gusto ng Diyos na tayo magaling mag-manage ng mga resources, no? 'Di ba yung nagbigay siya ng pera dun sa tatlo, 'di ba? 1,000, 1,000, 1,000, tapos palaguin niyo yan, ngayon, no? Noong una, bumalik yung una, 1,000 pa rin. Bakit 1,000 pa rin? Tanong ng Panginoon. Panginoon, tinago ko sa disyerto, baka manakaw tong 1,000 Kaya 1,000 pa rin. Tanga talaga, tanga. Okay, yung pangalawa, dumating. Yung 1,000 naging 2,000. Sabi ng Panginoon, okay din kasi nadagdagan naman. Kaya lang, hindi siya happy kasi kulang Dumating yung pangatlo, yung 1,000 naging times 10 at sabi niya, Panginoon, eto na yun, pero meron pa, marami pang darating kasi ginawa kong negosyo. So, madadagdagan pa. So, sabi ng Panginoon, iyan ang gusto ko. So, ibig sabihin si Lord, gusto niya tayong maging mahusay mag-manage. At kung tatanga-tanga ka na hindi mo ikabit ng tama, pasensya na, yung solar at malugi si kliyente, hindi niya ma-harvest ng gusto yung kanyang enerhiya, ay nako, kasalanan din sa Diyos yan.
Ha? Tandaan natin ha. Ha? Hindi lang sa owner na na-deprive, pati sa Panginoon, meron kang kakulangan. Okay, so balik tayo sa ating chat box. Baka meron kayong tanong, ano? Mukhang hindi kayo masyadong interested ngayon, di ba? Tingnan natin. Si Rowell London, no message. Howard Con, no message. Rowell London, no message. Howard Con, good evening, Sir Will. Thanks once again for this free webinar. Can you share us about your installed solar system? Is it off-grid? How many kilowatts? How much is the savings after installation? My system now is, as of today, I have 10 kilowatts of off-grid, hybrid of grid, and I have 5 kilowatts of grid tie. So, I intend to double this, God willing. I hope God will allow me to save money so that I can expand it. Meron akong isang kliyente na million yung kulang niya. Hopefully, makarecover na itong kliyente na ito para magbayad na siya sa akin ng million. At para makaka-order ako ng dagdag para makabitan ko. Gusto kong madoble para I'll become totally independent, di ba? Okay, so pati yung batteries ko gusto kong madoble rin ang capacity, no? Madoble yung panel, madoble yung battery, madoble rin yung mga inverters ko. Yun. Kasi lalo ngayon, nakita nyo naman yung nangyari sa paniningil ng kwan, no? Di ba? Ng mga oligarchs. Nick Laksamana watching live from Kuala Lumpur. Well, yung tanong niya pala, how much is the savings after installation? Syempre, malaki. Kasi bawat kilowatt hours na ma-generate niya, that's equivalent to 10 to 11 pesos. Can you imagine that? Pag i-export mo kay Meralco, babayaran ka lang niya ng 3 pesos and 80 centavos. Pero pag inilagay mo sa battery mo at ginamit mo, lalo na pag ginamit mo sa negosyo yung harvested energy from the sun, multiplied siya, di ba? Di ba, Howard Con? Pag yung hinarvest mo, ginamit mo sa negosyo mo, siyempre, naka-harvest ka na, tapos, kukita pa yung negosyo mo, di ba? Yung negosyo mo, imbes na gagamit ka ng kuryente ni Meralco, nababayaran mo, galing sa haring araw. Di ba? Patong-patong ang lamang mo. Okay, Nick Laksamana watching from Kuala Lumpur. Regards sa mga kababayan natin dyan sa Kuala Lumpur, Nick, at sa kapatid dyan sa Singapore. Ray Anthony Palomo, hi Sir Will. Hi, by the way, Ray Anthony Palomo, tapos na yung ID mo sa Pisamp, nai-forward ko yata kanina sa messenger mo, pero anytime, pwede mong palalamove siguro, what? I don't know kung paano. Let me check kung paano, no? Baka may biyahe ako papuntang Quezon City bukas ng hapon. Kasi Quezon City ka, di ba? Pwede tayong magkita somewhere. Pupunta ako sa Project 4 bukas ng hapon. So, pwede tayong magkita somewhere there, no? Pati si kung nakikinig ngayon si Fidel Misa, tapos na rin yung ID mo. Okay? At saka si si Engineer Master Joel Remigio, di ba? Yung iyong Crex ID, Joel, no? I'll be in Project 4 tomorrow afternoon, somewhere there. If you are around the area, maybe we can meet para mabigay ko rin yung Crex ID mo. At saka yung iba pa na hindi pa nagbigay ng litrato, pirma, si Engineer Amando Lanosa, may picture na siya pero wala siyang short signature. Si Engineer Raul Bautista, padala ka na rin ng picture mo at saka ID mo. At yung mga naka-enroll sa Crex, lalo na yung may experience na, kung handa na kayo gumawa ng technical report, simulan nyo na, di ba? Kung nakagawa na kayong project dati ng solar, gawan nyo ng technical report, simulan nyo na. Kung may nahirapan kayo somewhere, pwede ko kayong alalayan para mabuo na yan. Alam nyo naman, no? Ang highest accomplishment niyang Crex na yan is the technical report para kayo ma-awardan ng diploma ng Crex and the ID ng Crex. Okay, sino pa ba dito? Hi Anthony Palomo. Jan Docos, hindi po maganda yung harvest pag magkakaiba yung ganito, kung magkakaiba panel, sampulan ko lang dyan, Jan Docos, kunyari, may panel ka, 150 watts, tapos yung may 200 ka, may 250, ganun. Pinag-series mo, ang prevailing na output will be yung pinakamaliit, yung 150.
Oh, sample ko ha, 150, 200, 250. Siniris mo sila. Ang output lang nila 150, 150, 150. Ganon. Hindi ka makakuha ng 200 at 250 rito. At pag pinarallel mo si 150, 200, 250, lalong wala. Kasi mag-aaway lang yung energy ng tatlo. Okay? Kaya dapat magkakapareho sila dyan. Ha? Anyway, George Arnel Johnson. Sir, saan po magandang supplier for mounting hardware ng PV panels? Okay. Marami nang nagbebenta niyan na George ng mga bracket na yan. Halos sila lahat meron diyan. Pero nakabili ako minsan dun sa Ayan Solar, meron siyang stock. Si ZDW rin, meron din siya, pero parang nagbago yung pangalan ni ZDW, Griwatt ang pangalan niya. At meron din sa Photonergy, sa Antipolo, meron din si One Point, no? Sino pa ba? One Point, si Metro Green Tech, si Joel Remeo, meron din yan. Pati si Raul Bautista, meron din yan. Ha? RLBS Engineering. Yan, meron din yan. Yan. Yung pag gusto nyong malaman sino mga supply ni George Johnson, tignan mo yung aking solar business seminar. Uploaded na rin yan. Tignan mo doon. I think page yung pang-apat yata yun, 4 of 5. Ha? Parang nandun. 4 of 5 or 5 of 5. Basta nandun yun. Nakalista yung mga suppliers doon na pwede mong pagkunan, George. Ha? Okay, Easy Rider X. Hi, Sir Will. What is the usual ROI? Okay, pagka-grid tie ka, hindi ka nag-invest ng battery, grid tie. Tapos, ang metro mo, yung deplato, yung may umiikot na ganyan. Pag yun ang andyan sa'yo, nako, baka 1.5 years lang, bawi mo na. Baka bawi mo na 1.5 years lang. Kasi perfect yung metro na yun . Pero kung digital yung metro mo, mag-apply ka ng net metering kay Meralco, siguro mga mga 2 years. Mga 2 years. Lalo na pagka wala kang masyadong load sa gabi. Ibig sabihin, pag wala kang masyadong load sa gabi, wala kang bibiling kay Meralco, wala kang masyadong bibiling kay Meralco na kuryente sa gabi. Nyari, electric pan lang, tutulog na kayo ng maaga. Pero kung may marami kang load sa gabi, aircon o ano-ano pang mga load mo, ay medyo mas matagal bawiin kasi yung konsumo mo sa gabi, babayaran mo yun. Pero yung konsumo mo sa araw, ay ako, manggagaling kay haring araw yun. Kaya ito'y perfect sa mga opisina. Yung opisina na araw nag-ooperate o business na sa araw nag-ooperate. Di ba? Perfect itong si Solar. Okay? Sino ito? Felix Kawile, mesmerized by the info po, Sir Will. Kailangan pa mag-training. Next batch po ako sa CREX. Yes, Felix. We'll conduct the next CREX, of course. Ray Anthony Palomo, okay, Sir Will. George Arnel, Sir, pwede po ba by group yung technical report? Ikaw talaga, George. Hindi na nga pwedeng magsama-sama sa grouping ngayon, di ba? Kailangan as much possible, individual. Una, I prefer na gawin mo individually. Okay? Then, yung discussion nyo, okay lang ako. I agree na you can discuss among yourselves. Pare, sharing, ganyan. Discussion kayo. Okay yun. Pero yung magkokopyahan kayo, wag naman. Di ba? Wag naman. Make your own, di ba? Pero you can discuss among yourselves. Ano ba? Pare, ganyan. No? By chatting. Kasi hindi na kayo pwedeng mag-meet na face-to-face, di ba? Okay? George, maliwanag ba yan, George? Senen Bunol na, Sir, ano po table of contents ng technical report? Meron yon. Naka-upload dun sa CREX orientation. Makikita mo dun. Sa in-upload ko dyan, hanapin lang, CREX orientation. Nandun din siya sa how to prepare technical specification documents na uploaded. Meron din dun. Nako, nandyan na yan. Senen, tignan mo na lang, George Arnold Johnson, noted po, sir, sa suppliers. Thank you, sir. Okay, so, yan. So, wala na bang tanong? Batiin natin lahat. Baka may nakaligtaan tayo. Bonnie Merano, Felix Kawile, Ronnie De Vera, Alfredo Langit,
Easy Rider X, Roel London, Guillermo Del Mundo ng Abu Dhabi, Easy Rider, George Arnel Johnson, Easy Rider ulit, Senen Bonolna, Leo Sampiano, Jan Docos, Senen, Elmer Fortades, Roel London, Howard Con, and then Roel London again, Howard Con, Nick Laksamana of Kuala Lumpur, Ray Anthony Palomo, Jan Docos, George Arnel, Rider X, Felix Kawile, Ray Anthony Palomo, George Arnel, Senen Bonol na George Arnel ulit, and Senen Bonol na okay po sir, maraming salamat po. Yan. Okay. Salamat at maiksi lang to kasi mga wala pang 100 slides. So ayan, so nakita nyo tatlo yung punto natin, kailangan tama ang kabit para ma-maximize ni owner ang energy for the next 30 years. Number 2, kailangan tama ang kabit para safe siya. Iko-compute mo ng tama ang loading ng wires at mag-allowance ka ng minimum 25%. At puprotektahan mo mga wires mo para hindi magkaroon ng kung short circuit man, protektado magti-trip. At pangatlo, kailangan yung mounting mo matibay, lalong-lalo na dun sa mga unang-unang binabagsakan ng sobrang lakas ng hangin dyan sa Pacific na kaharap. Pero yung mga nandito sa NCR, yung mga parte na ng Luzon dito sa medyo protektado na tayo ng bundok ng Sierra Madre. Unang tatamaan. Saka dito sa Metro Manila kasi matataas na yung gusali rito Huwag lang nakadikit ka sa isang gusali at magkaroon naman ng shadow niya sa'yo. Pag dikit na dikit ka. Pero kung tulad dito sa lugar ko, ang matataas dito, yan yung mga condominium ni Santa Lucia. Meron ding malls. Robinsons Metro, Santa Lucia. Nandyan yung Ayala Feliz. Nandyan yung mga SM Masinag, SM Marikina. Ano pa ba? Basta dito may mga building dito sa palibot na matataas Pati yung mga building ni DMCI dito, meron na rin. Mga ilan dito mga building na 4 stories. So, medyo napapalibutan na yung lugar. Maliban pa dun sa mga malalaking puno na dun sa aming open space. Kasi nung mag-construct ako ng bahay dito sa subdivision namin, parang kangkungan lang to, kangkungan, palayan, so flat. I remember nung una kong bisita rito sa lugar ko, parang 10 bahay na. Ang pinakamataas na gusali is a 2-story apartment. Ganun lang nun. Hanggang sa ngayon, today, almost puno na yung subdivision at meron ng mga 4 stories, meron pang disimulado na 5 stories. So, tapos andyan si Santa Lu na mga 17 stories, 17 o 18 story yata yan, 2 building na niya dyan. Maliban pa dun sa iba. Yung nandyan, yung semicon building na napakataas din. So, yung hangin hindi na ganun kasin lakas. Maliban pa, nandyan pa yung Sierra Madre sa bandang Quezon, Tanay, Rizal, di ba? So, hindi katulad ng nasa banda ka siguro ng Central Luzon, bandang Pampanga na open terrain. Pero kung nandun ka sa after nung Arayat, natatakpan, siyempre, naharang na yung hangin doon sa Sierra Madre, naharang na naman ni Arayat, di ba? Or nandun ka sa Zambales, may matataas din na bundok doon. Nandun ka sa bandang baba, wala na. Talagang mahina na yung hangin. Okay? Hindi na katulad nung hangin doon sa Tacloban at sa Leyte and Samar na nakaharap sa Pacific. No? Yung mga Katarman, malakas ang hangin dyan. Tacloban, Katarman, ano pa ba? Yung Tandag, ganyan, Tandag, mga Surigao, yun, mga yan, yun. So, tignan mo na lang kasi merong specified na hangin si National Structural Code of the Philippines. Meron siyang sinasabing lakas ng hangin bawat lugar. Okay? So, anyway, tandaan natin na yung MEPF kasi, sinasabi ko, hindi na lang MEPF. Mechanical, Electrical, Plumbing, Fire Protection, S or MEPS, S could mean sustainable. What is sustainable? You can be sustainable in energy, just like solar, di ba? You put solar in your roof, so you become sustainable in electricity. Okay? How about another S?
sustainable sa use of water sa utilities mo, sa tubig. Imbes na lahat binili mo kay Manila Water o Maynilad o kay local water authorities, maglalagay ka ng rainwater harvesting mo. So makatipid ka na doon kasi rainwater harvesting, nilagyan mo yung filtering. At yung tubig mo doon sa septic tank, lagyan mo rin ng i-design mo siya ng tama at lagyan mo pa siya ng gray water tank na finilter mo yung tubig bago mo nilagay sa gray water tank, at yung tubig ng gray water tank mo pang flush mo ng toilets, di ba? Nakahiwala yung linya mo ng papunta sa flush mo. O, di ba? So, yun ang sinasabi kong sustainable engineering. So, mechanical, electrical, plumbing, fire protection, S, sustainable engineering. Wala pa yan. Wala pa sa school yan. Wala pa. Tayo pa lang yan. So, I'm so happy kasi yan ang gabay sa atin ng Panginoon di ba? Okay. Okay, John Docus, thank you po Sir Will. Yeah, welcome. Roel London, maraming salamat sir sa interesting topic today. God bless and stay safe. Likewise, God bless and stay safe. Okay, so seeing no more comments, let's have our final prayers. Meron pa. George Arnel Johnson, 2 thumbs up. Salamat sir sa webinar, sir. Stay safe. Yes. Okay. Name the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord God, we praise and thank you for fixing our schedules to be able to conduct again this live streaming. We praise and thank you, Lord, for your continuous guidance on us. Yung mga tuloy-tuloy na paggabay mo, tuloy-tuloy na paggabay mo sa amin, pagbiyaya mo sa amin, Lord God. At sana, Panginoon, ay tuloy-tuloy mo kaming biyayaan, gabayan, at ilayo sa mga sakit, layo sa mga aksidente at mga kapahamakan.